Hello traders, hello friends. I'm Coach Jay and of course welcome again to our weekly forex forecast. All right, so start na tayo no kay US dollar index. Siyempre as a trader, lalo na kalimitan ng tinitrade natin ay ang ka-pair ay US dollar. So it is very important na i-analyze muna natin ang US dollar kasi we can see the overall trend in the forex market. Yan. Okay, so ito nasa daily time frame ako ng US dollar index. Nagkaroon tayo dito ng sell-off. Ayan, no, last Wednesday. Then afterwards naman, nung Thursday, because of the FOMC statement and hawkish, no? Hawkish ang FOMC meeting, nag-rally naman ang US dollar index. As you can see, narito pa rin naman siya dito sa channel na to. Pero as you can see, nag-bounce siya dito sa support nitong channel na 'to, okey. Possible talaga na magko-continue pang mag-rally ang US dollar index long as it holds itong level ng 104 to 105. Okay. So bullish tayo kay US dollar index. So that's for US dollar index and siyempre naman i-check natin ang Forex Factory for next week. Okay, so sa Monday, June 17, meron ulit high impact news again sa US dollar about Empire State Manufacturing Index. Tapos June 18 sa AUD and USD. Okay, June 19, GBP, CPI. June 20, meron tayo sa NGB, sa CHF, GBP, and again, meron ulit sa USD. And then, sa Friday, meron tayong high impact sa GBP, Euro, GBP, and USD again. Okay, so again, magiging volatile na naman ako yung market. So, kaya kailangan mag-ingat tayo. Yes. Kasi syempre, hindi tayo gambler. We are trader. Punta na tayo sa ito. Dahil weekend ngayon, let's do the multi-time analysis as well as the sentiment analysis. Starting with the weekly time frame of the XAU USD. Yan. Okay. As you can see, the market naman is still uptrend. Okay. Yan. So after ng breakout, itong very strong resistance, nagkaroon tayo ng rally and nag-create siya ng series of higher highs and higher lows. Okay? Pero ngayon, ang gold ay nagko-consolidate lang. Okay? Dito sa range na to. Okay? So possible na nasa correction phase siya. Yan. Siyempre naman ang market ay hindi nagmo-move ng isang straight line lang. It moves on waves like this. Okay? So kasi after ng impulsive move, expect natin na magkakaroon ng pullback or correction, which is ito yung ginagawa ngayon ng gold. Okay? Nagpo-pullback siya. And alam naman natin, ang pullback merong simple pullback and meron complex pullback. So ngayon, ang ginagawa niya ay complex pullback. Kumbaga, hindi lang ang mga simple pullback kasi ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Pero kapag mga complex pullback, diyan na nabubuo yung mga iba't ibang patterns. Right? So yung ibang mga traders kapag ganito yung market condition, stay out muna sila. Okay? Pero yung mga ibang traders naman, they also trade this kind of market. Siyempre, nagtatrade lang sila sa lower extreme and sa higher extreme nito trading market. Trade up pa rin naman tayo, okay? And this is possible double top pa rin, pero hindi pa rin kasi niya nabe-break itong neckline na to. Kaya may chance pa na magkaroon pa siya ng bounce dito sa area na 'to or magpingpong lang sa area na 'to, okay? Unless proven otherwise. Okay, let's move naman sa daily time frame. Okay, so dito sa daily time frame, kita naman natin na, ang market structure niya ay nag-start naman mag-down. Try tayong mag-plot ng level natin dito. Puwede natin 'tong i-plot kasi magandang supply level 'to. Dahil kita niyo naman very impulsive move yung ginawa ng mga sellers dito.
Okay, so pag dumating ang price diyan, we can look for a sell opportunities. We can also check the Fibonacci. Yan. So maganda 'tong level na 'to, lining up din yan sa 50% PIB ratio. Tignan natin ang H1 time frame. Ayan. So overall choppy pa siya. By the way, i-check pala natin yung COT report ng gold. Again, kinuha ko lang siya dito sa TradingStir. So please be reminded that all currencies under this path are traded against the US. So therefore, para na rin natin tinitingnan ang XAU-USD. Okay? That's the gold. Okay, so ang mga big institutions ay bullish pa rin naman dahil ang long nila ay 276,769 as compared to only 42,843 na short orders. Okay. Check ko rin ang aking monitoring. Okay, so mapapansin din natin na yung mga long orders nila, short term nagkakaroon din ng decrease, di ba? Yung long orders ng gold. So from 300,079, bumababa siya no? Nung May 28, 286,737. Tapos nung June 4, 284,566. And yung long, nung June 11 nila, which is ito yung last report, 276,769. Okay? O sa ang average pa rin naman nila ay nasa 200,000 something. Okay? So, okay, so medyo sideways. Possible talaga na magkaroon pa ng sideways kasi wala pa rin naman ina-add na shorts yung mga big institutions, okay? Pero pansin natin na unti-unti na silang nagko-close ng kanilang long orders, okay? So medyo even dito sa COT report medyo tricky pa talaga ang gold, okay? Yan. So eto yung na-plot natin sa daily. I think magandang level 'to to look for a sell opportunities if pumunta diyan sa area na 'yan, okay? So yun yung so that's my analysis for XAU-USD. Kumbaga I will wait patiently guys to reach this level, saka ko i-observe kung ano yung magiging price behavior niya dito sa level na 'to, okay? So yun. Next naman Euro-USD. Yan. So dito sa Euro-USD, looking at the weekly time frame, yan. So even dito sa weekly time frame 'no, choppy rin siya, choppy rin ang Euro-USD. However, kita rin natin na last week, very aggressive din yung mga sellers kay Euro-USD, okay? So meron pang possibility na i-retest niya itong level na 'to, okay? Ayan, medyo makapal yung level niya. Okay, kaya careful din tayo sa, pagba kasi yung iba 'pag naririto sa support nagba agad. Pero again, dapat lagi natin nire-respect kung ano yung trend of the market. Looking at the daily naman, ayan. So dito sa daily meron na tayong double top, okay? And then nire-test na niya kaya ayan. So this is a confirmed double top 'no, dito kay Euro-USD and kita niyo 'no, yung price ay below this EMA 200 na rin. So ibig sabihin talagang downtrending siya looking at the daily time frame. Yan. I-check din natin ang COT report. Okay, so dito naman sa Euro-USD pansin natin yung additional short nila na very significant 'no, 22,966 yung inad nila na short from the last report. Okay, so from 67,870 na last report nila, nag-decrease siya to 43,644. Okay? So mukhang short term ay bearish ang mga big institutions kay Euro-USD. Okay? Dahil siyempre meron tayong mga geopolitical issue yung sell-off kay Euro-USD, ito yung possible reason into Reuters, election concerns in France give Euro worst week in 2 months. There was a track for its biggest weekly fall against the dollar in 2 months on Friday on concerns that a new government will worsen France's fiscal situation as snap pre-election approaches. Okay, so ayoko munang mag-buy dito kay Euro-USD, so therefore hanap tayo ng magandang level kung saan tayo pwedeng mag-place ng ating short orders, okay? Yan, so siyempre ang unang level natin na aabangan ay dito.
Yan. Kasi ito yung medyo malapit-lapit. Merong supply level diyan. Kaya pag pumunta ang price dito sa area na 'to, we can look for a sell opportunities, okay? So siyempre i-o-observe muna natin kasi meron pang magandang level dito sa area na 'to, okay? Ayan. Okay, we will check the correction. Let's plot the fib from this high to the low. Ayan. So meron tayong mga levels. Ayan. And of course, if we want to measure the correction from this high to the low, ayan. So itong level na 'to ay 38.2% ng yan, eh. So itong level na 'to ay lining up siya sa 38.2% level ng fib, okey? So if hindi nag-hold yan, meron pa tayong level dito sa area ng 50%, okey? So let's observe the price. Medyo mahirap pang mag-buy kay gold, medyo mahirap mag-buy kay Euro USD because of the geopolitical issues, no? Yan, okay? Then let's move on naman kay GBP USD. By the way guys, thank you very much po sa mga nag-attend ng aming event. Very successful po. Sobrang natuwa yung aming mga participants. Ang dami nilang natutunan. Sana po next time ay maka-attend po ulit kayo. Okay? So, dito sa GBP USD, looking at the weekly time frame, very aggressive naman yung mga buyers dito. Okay? Dahil nakita natin itong aggressive move nila, no? Yan. So, respected itong previous resistance na 'to, ano, and ngayon nga na nag-act as support. So nung na-reach ng price itong level na 'to, ayan, nag-continue na siya to the upside, right? However, yung price ngayon, as you can see, ay dito sa resistance level na 'to. Alam naman natin na 'pag nasa resistance level, ang mga dominant dito ay mga sellers, so may chance pa rin na i-move nila yung price to the downside, okay? At the weekly time frame, bearish tayo kay GBP USD dahil nasa resistance pa siya, okay? Hindi pa niya nabe-break itong resistance level na 'to, okay? Kasi kapag na-break diyan, malaki ang chance na pag ni-retest niya itong previous resistance, possible mag-act siya as support. So dito tayo magandang mag-buy, okay? Check the COT report of GBP USD. Okay, so dito sa GBP USD, ang mga big institutions ay very bullish na aggressively nagshi-shift na sila from bearish to bullish, okay? So as you can see, from negative 28,990 April 30, ngayon ay nasa 52,121 na ang net positions nila based dito sa June 11 na last report nila, okay? So therefore, bullish ang mga big institutions kay GB. Ayan, okay. So may possibility na i-retest niya ulit itong level na 'to, okay? Dahil meron din tayong demand level diyan. Possible na balikan itong level na 'to and puwede tayong sumabay and maghanap ng buy opportunities, okay? Again siyempre i-observe pa din natin ang price action dito. So, looking at the daily time frame, nasa support level din naman siya, okay? So, as you can see, nung na-reach niya itong level na 'to, this is previous resistance, nag-a-act ngayon as support, okay? So, maraming bounces din diyan sa area na 'yan. That is why sa H4, uh, if makakita tayo ng hammer dito, malaki ang chance talaga na, mag-continue pa yung price to the upside, okay? Ayan. So, meron tayong dalawang level din, puwedeng diyan, puwedeng dito. Okay, so very important na naman ang gagawin by next week. Siyempre if nakakita tayo ng very aggressive move to the downside, for example, makakita tayo ng malaking bearish candle dito, ayan. So, possible na ito yung next na destination niya, okay? Yeah. So that's it. Thank you very much for watching. I hope marami ulit kayong natutunan. Bye-bye!